Ang hika o asthma ay isang chronic na kondisyon sa respiratory system na nagdudulot ng hirap sa paghinga dahil sa pagsikip ng daanan ng hangin papunta at palabas ng baga. Ang salitang asthma ay mula sa matandang Griego na nangangahulugang lubhang mahirap na paghinga. Ang mga sintomas ng hika ay maaaring mag-umpisa o sumupong kapag may mga trigger tulad ng stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o allergen. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga bagay at gawain na dapat iwasan ng mga may hika upang maiwasan ang pag-atake. 1. Umiwas sa pollen. Tuwing taginit mula Marso hanggang Hunyo, maraming pollen mula sa mga puno at damuhan. Mag-face mask kapag lalabas ng bahay para protektahan ang iyong respiratory system. 2. Umiwas sa alagang hayop. Kung may alaga kang aso o pusa, siguraduhing paliguan sila tuwing linggo. Kung pwede, iwasan ang mag-alaga ng hayop sa bahay dahil ang mga balahibo nila ay maaari mag-trigger ng hika. 3. Umiwas sa matinding amoy ng pagkain. Ang matinding amoy ng pagkain, lalo na ang amoy ng sibuyas, bawang at pritong pagkain ay maaaring mag-trigger ng hika. Siguraduhing buksan ang bintana kapag nagluluto o maglagay ng exhaust fan. Mas mabuti rin kung magluto sa labas ng bahay. 4. Maduming lugar. Ang dust mites ay mga insekto na nagdudulot ng allergy at hika. Maglabada ng bedsheet, unan at kumot tuwing linggo at ibilad ang mga ito sa araw upang maiwasan ang mga dust mites. 5. Mauusok na lugar. Umiwas sa lahat ng uri ng usok, lalo na ang usok ng sigarilyo at usok mula sa mga sasakyan. Ipaalam sa iyong pamilya at mga kaibigan na hindi mo kayang makalanghap ng usok ng sigarilyo. 6. Soft drinks at vetsin. Iwasan ang pag-inom ng soft drinks at pagkain na may vetsin dahil ito ay maaaring mag-trigger ng hika lalo na sa mga bata. 7. Sobrang lamig o sobrang init na panahon. Ang sobrang lamig o sobrang init na panahon ay maaaring mag-trigger ng hika. Mag-ingat at tiyakin na ang temperatura ay katamtaman lang. 8. Maduming kamay. Maghugas ng kamay palagi upang maiwasan ang mga virus at bakterya. Ang mga sipon at ubo ay maaaring mag-trigger ng asthma attack. Ang pagiging maingat sa mga bagay na ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga trigger na maaaring magdulot ng asthma attack at mapanatili ang kalusugan ng mga may hika. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!